Hello, Direk. First of all, congratulations. It was magnificent. Obra maestra talaga, masterpiece. Salamat. And then yung reaction ng mga tao, including me, palakpakan talaga. Ano yung reaction mo doon, Direk? Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pumunta, dumalo sa premiere namin. It was, I'm so proud of the cast. I'm so proud of these wonderful, some of the best performers of Philippine stage now finding the limelight in cinema. I'm so honored to be part of this process with them. Of course, with Sir Ricky, national artist, and Vince De Jesus, who composed the music. Nagpapasalamat na talaga ako. I still can't believe na nagawa namin to. Ang smooth talaga. Like, ang flawless talaga ng pagkakagawa. And all the cinema grading and grabe, wala akong masabi. Speechless talaga ako. Ito na lang, Direk, no? Nakita ko rin yung post mo, parang I've heard parang very few cinemas na, muna ang Sanghimala. What was your reaction? Well, I think, ang alam ko po is within Metro Manila, equal lahat ng mga pelikula. Pero it's really outside of the Metro Manila na nagkakaroon ng discrepancy. And of course, hindi natin ma-avoid, di ko na rin I cannot blame the cinemas for choosing, yung mga box office stars or yung mga well-established na genres. But I hope na bigyan nila kami ng pagkakataon. I hope na bigyan ng audience ng pagkakataon ng isang himala. So it's a powerful story written by Sir Ricky Lee na napaka-timeless and I think napaka-relevant pa rin until today. And ang musika po ay part talaga ng kultura natin. And I hope, ngayon nakakaroon ng renaissance sa Philippine stage ng musicals. Ang daming magagandang musicals na papalabas sa teatro. And I hope yung audience nun ay tumawid sa pelikula because we really have to give importance to music in our culture. Actually, Direk, no, yung mga stage, yung mga theaters ngayon, talagang buhay na buhay. Kasi ang daming mga nagsusulputan ngayon, Tabig Ilog and all that, One More Chance. Yes. And then ito naman, became a movie naman, na musical. Sana ma-appreciate ng mga tao, and sana bigyan nila ng chance, di ba, Direk? Sana bigyan ng chance. We wanted to pay tribute to film and stage. So pagpupugay talaga to sa 1982 Himala, nagawa ng tatlong national artist, si Direk Ishmael Bernal, Sir Ricky Lee, and of course Miss Nora Honor. And we also wanted to pay tribute to Himala Isang Musical, which is really one of the best stage musicals. So hopefully, with this film talagang we're somewhere in the middle of stage and film. Direk, paano ba ito nabuo? Like, namili ka ba ng mga sikat na mga theater plays dito sa Philippines? Tapos, paano ba yung conceptualize ito? Una ko po napanood yung Himala Isang Musical noong 2018, 2019, and it was the most emotional experience I've ever had in a cinema, in a theater. And I've always had an ambition to make it into a film. And after ng Gumburza, I felt na may opportunity na gawin yun. So I asked Ricky and I'm very grateful and honored na kumuha siya. And this became a reality. Ito na. And it became a reality. Ayan. Ano yung masasabi mo sa bida natin na si Aisel Santos? Aisel Santos. Grabe si Aisel. To take on Elsa is not an easy feat, but she did it so well sa stage. And, she really brought it. I saw yung pagod niya. And yung hard work niya. And the dedication that she put into the role. She recently just gave birth. Exactly. And so, honestly, this is her first project back, and to see everything that she did in order to become Elsa again was just so amazing. And of course, yung mga live singing kasi that we did for the songs took a toll on the cast, but all of them were just such amazing performers na, talagang habang sinushoot namin to, ang daming mga moments na naluha ako watching them. Na hindi talaga nangyayari pag gumagawa ng pelikula, but with this one, special siya. Direk, parang special talaga yung Gabi ng Parangal. Parang may chance ata ang Best Actress, si Miss Aisel, Best Supporting Actress si Miss Kak. Grabe talaga. I talked to her also talagang. I'm really rooting for the cast. They deserve all the attention and hopefully recognition. But Hopefully. very, very proud of them. Yeah, Gabi ng Parangal. Exciting. I'll be there also. And message na lang and invite everyone. Hello. Hi guys, iniimbitahan ko po kayo na manood ng Isang Himala. Sana po ay unahin niyo siya sa December 25 or 26 sa MMFF. Ang Isang Himala po ay isang obra, sulat ni Sir Ricky Lee, na aantig sa puso nating lahat. Kwento ni Elsa, binigyan ng bagong himig ngayong MMFF. So please manood po kayo at maraming salamat. Thank you, Direk. Tingnan mo naman, ang ganda-ganda niya to, dahil
parang hulog na ng langit. Naglilingning, nagliliwanag. At ayan o, naka-Elsa pose! Wow! Ang nag-iisang Aisel Santos. Wow! Sige, ibabad daw muna si Aisel. Ang dami pang kumakaway, oh. Sige. Makakasama rin natin si Miss Aisel, si Elsa, sa kanyang prosesyon ngayong Sabado bilang bahagi ng Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Abangan niyo po yan sa buong Kamaynilaan. May float number 4 po kami dyan. Magliliwanag ang float dahil kay Elsa Oo. Aisel Santos. Yes, at yung float natin na ginawa ni Sir Erickson Navarro. Di ba, di ba? At tingnan mo, may Elsa loves you dun sa attire niya, oh. Ganyan, pinaghandaan ni Miss Aisel yan. Hala! Ayan. Miss Aisel? Ayan. Ay, ayan pala ang Ang Elsa ganda! loves Miss Aisel, batiin po natin silang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you so much for being here tonight. At kagaya nyo, I can't wait to see the film. Hindi pa po namin talaga nakikita ito. So sabay-sabay tayo iiyak, tatawa, mamamangha sa pelikulang obrang ito sa direksyon ni Direk Pepe Jokno na sinulat ng ating National Artist Sir Ricky Lee with the magnificent music of Sir Vincent Jesus kasama ang pinakamagagaling na theater actors ng ating bansa. December 25 po, alam niyo marami, actually lahat magagandang Metro Manila Film Entries for this year, pero unahin niyo na po ang isang himala. O yan. Miss Aisel, may mga nais ka bang pasalamatan ngayon? Si Lord. Ayan. Unahin ko talaga si Lord for this opportunity Himala talaga na dalhin ang Himala, isang musikal mula 2018-2019 cast at kami ay nandito na sa pelikula ngayon. At syempre sa tiwala na ibinigay sa amin ng creatives at ng producers natin, maraming salamat po. Yes. Malaking milestone ito para sa aming mga taga-teatro. Kaya dala-dala po namin ang buong teatrong Pilipino dito. Kaya sana po supportahan niyo ang talentong Pilipino. Ayan, at napakaganda. Ikaw po ba ang nakaisip na magkaroon yan? Sino po how did you come up with this? Actually, si Elsa, marami yung mga alagad. Ah. So, tinulungan talaga at tinulungan si Elsa ng kanyang mga alagad para dito sa ating kasuotan ngayong araw na ito. Yan. Of course, Brian La Rosa ang ating stylist. Yun. Ang alagad ni Elsa. Siya ang alagad mo ngayong gabi. Napakaganda. Ramsey and Chino din, thank you. Yes, talaga namang pinaganda ka ngayon ng inyong alagad. Alam mo, Miss Aisel, nakalma ako nung dumating ka. Talaga ba? Meron kang ganung Oh, aura. no? Tumigil ka. Napanatag ang ating kalooban. Tumigil nga. Queen Escalante and Sir David Ezra. Nasa pinakahusay na aktor ng ating henerasyon. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. Salamat. At ngayon, eto na. May nababasa na akong reviews tungkol sa kanya. Talagang yung performance niya daw dito ay pang award-winning talaga. Oo. Di ba? Yes! Yes, totoo. Kaya naman, please welcome ang nag-iisa, ang katangi-tangi, the amazing Miss Kaki Teodoro! Ayan o! Ang ganda! She's wearing red. In character yata si Miss Kaki. Talaga, makikets mo kung ba't yung suot niya, feeling ko. Pag napanood mo ang pelikula nito. Sabi sa mga talagang nabasa kong reviews, she will leave a mark sa'yo after watching isang Himala. Pero Miss Kaki, if you can join us here on stage, please, para makita pa namin nilang lahat ang kagandahan mo ngayong gabi. Ayan. Grabe yung smile ni Miss Kaki.